Ah, yung sinabi dati ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction yung ICC over the accusations against former President Duterte, very clear yon, publicly sinabi niya yon. Tignan nyo, kailan niya yon sinabi? Nung magkabati pa sila ni VP Sara. Pero nung hindi na sila magkabati, pinadaan nila sa Interpol ang usapin. So, ang punto natin, kahit sinabi na ng presidente, pwede niyang baguhin ang kaniyang direktiba o pwede niyang baguhin ang kaniyang polisiya. Sasabihin niya lang naman na hindi niya pipigilan ang mga opisina na gumawa ng investigasyon kaakabay sa paghingi ng tulong ng ordinaryong Pilipino na makamit ang kanilang hustisya. So, basically, itong usapin nating lahat ng ito, no, nagsasanga-sanga na. Basically, dapat matapos na ito. At yung makakapagsabi lang kung sino ang tama sa atin lahat ay ang Korte Suprema. Kaya nga, ulitin ko, dapat ang ating Korte Suprema desisyonan na ng pinal ang usapin ng jurisdiksyon ng ICC. Kasi pag karoon na ng pinal ng desisyon ang Korte Suprema, lahat ng ating interpretasyon, wala na. Komento na lang yan. Pero habang hindi natin ito maririnig sa ating kataas-taasang hukuman, mag-aaway-away ang mga Pilipino sa isyong ito. Opo, hinog na po ba para dapat nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon? Kasi mag-iisang taon na rin, attorney. Matagal nang hinog ito. In fact, meron na silang guideline na pinalabas regarding extradition. Pero, general guideline yon. Pero yung reklamo tungkol sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte at yung issue ng arrest order, hanggang ngayon, hindi pa rin nadidesisyonan ng ating Korte Suprema. Kaya, sana, no, ulitin ko bilang isang abogado at isang Pilipino, nag-aapela ako sa ating Korte Suprema na tapusin na ang isyong ito at desisyonan niya ito para magkaroon ng peace of mind both sa mga akusado at nag-aakusa para malaman natin ano yung tama. At hanggang hindi po ito na pagdidesisyonan po, kumbaga hindi rin ba natin masisisi na patuloy or magtatago yung mga maaakusahan po, attorney? Sabi ko nga, technically as of today, wala pa namang arrest order. So, si Senator Bato, hindi siya nagtatago, absent lang siya. No? Hindi natin alam yung nasa isipan ni Senator Bato. Pero kung tayo nasa lugar niya, ano ba yung gagawin natin under the same circumstance? Nung panahon ni Ping Lacson, nung siya inakusahan na sa tingin niya hindi tama ang akusasyon, ano ba ginawa ni Senator Lacson? Pero tayo naman, kung granting, tayo naman yung nag-aakusa laban sa ibang tao na sa tingin natin may kasalanan sa ating pamilya, ano naman yung mararamdaman natin? Sasabihin rin natin, hindi ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito. Yun nga lang, para mabalanse lahat, kasi kanya-kanya tayong interes. Dahil nga, hindi pa nadidesisyonan ang particular na issue ng legality under Philippine law ng ICC order implementation, sana magdesisyon na ang ating Korte Suprema. Kasi kahit ano pa yan, former justice pa yung magbigay ng opinion, kahit isa sa mga sitting justice ang magbigay ng opinion, kung hindi
ang Korte Suprema mismo bilang isang institusyon ang magbigay ng desisyon, ay hindi natin alam ano talaga ang tama. At dahil diyan, patuloy na ginagawa ng Malacanang ang sa tingin niya tama na ginagawa niya. At patuloy rin ang gagawin ng mga akusado ang sa tingin ng mga senador at yung mga ibang opisyal na dapat gawin nila para maproteksyonan yung kanilang karapatang pantao. So that's the problem right now because there is no ending to the debates dahil nga wala pang desisyon.